Isang private citizen ang nagpunta sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para hilinging silipin ang posibilidad na nakinabang umano ang First Lady kay Maynard Ngu sa issue ng flood control. Isinumite ni John Santander ang isang liham sa ICI para rito. Walang direktang pag-atake sa ating First Lady. Patas dapat lahat imbestigahan. So, ulitin ko, hindi ito kaso pag-file ng case. It's a letter of sentiments lang. Ipinakita rin ni Santander ang mga litrato na nakuha daw niya online. Dito magkasama ang unang ginang at si Maynard Ngu, ang tech billionaire na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang unang ginang at si Ngu. Sabi ng ICI, susuriin muna nila kung may basihan ang mga ibinigay na impormasyon ni Santander. Pero payo nila sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga aligasyon. Kasi kung meron basihan yan, para magpatuloy ang investigasyon, then we will move forward. Ayan, ito meron siyang, ito hindi demanda, meron nagreklamo na private citizen na kasabwat di umano etong ang ating First Lady Lisa, okay? No? So, lilinawin po natin, ito ay nakuha niya sa online. Ang issue ko po dito, ito. Ang nagiging problema natin, namimili po tayo ng iimbestigahan. Okay, hindi ko po tinutuko yung ICI kasi hindi natin malalaman kung nag-iimbestiga nga ba ang ICI o hindi. O, dahil sikreto po eh. Pero nakikita natin ang ombudsman, sila Trillanes, mga Pinklawan, sino tinuturo. Pero hindi kayang matumbok ang mastermind. Eh ngayon may nagrereklamo kay Lisa. Tanong, kaya ba ito imbestigahan ng ICI? Kasi ilang beses na eh. Ngayon may nagrereklamo kay Lisa. Tapos si Chavit sinasabi niya rin na imbestigahan ng Ilocos Norte. Okay? Hindi po natin pinagbibintangan si Bongbong Marcos at si Lisa. Pero ako, in my opinion, naniniwala ako, mastermind yan si Bongbong Marcos. I have my reasons at alam ko na, nabanggit ko na dito ilang beses bakit ako'y tiwalang si Bongbong Marcos ay mastermind. Okay? Ngayon, kung iba opinion ninyo, nasa sa inyo yan. Ang issue dito, hindi kung talagang sila ay guilty or not guilty, pero imbestigahan. Dahil nagfo-focus tayo doon sa mga haka-haka, basta patungo sa Duterte, pinupuntahan natin. Pero bakit ito kaliwat kanan na ang nagrereklamo dito sa Ilocos Norte, ayaw nyo pa rin imbestigahan? Saan pa rin kayo pumupunta? Cordillera, sabi ni Boying. 'Di ba? Pupunta kayo sa Davao. Eh doon sa Diskaya lang ang daming problema diyan sa Diyan sa Ilocos Norte. Ngayon si First Lady naman. So ano ito? Sana imbestigahan yung totoo. Dahil ako naniniwala, kung may connection po si First Lady sa isang contractor, siya ay parang kasama sa ghost projects. Ulitin po, hindi tayo nagbibintang. Pero napaka-importante. Sabi nyo, pagka may ebidensya, doon kayo tutuko. So ngayon, may ebidensya po rin yan. Totoo man or hindi man yung ebidensya, puntahan ninyo. Tukuyin nyo, totoo ba or hindi. Di ba? We will investigate and we will make sure to call these people who will be responsible or who might be responsible to this flood control. Ayaw naming madiskaril. Yan, sabi niya ha, iimbestigahan nila si Lisa. May problema tayo dyan. Mamaya, babanggitin natin. Ang aming mga investigasyon dahil lamang sa politika. Nanawagan din sa ICI ang grupong Isang Bayan na payagan ng mga civil society group na maging observer sa investigasyon kung hindi talaga nito isa sa publiko ang mga pagdinig. Kung meron man lang observer doon o merong mga representante, kahit hindi naman kami magtanong, makikinig lang, Kahit yung US Embassy, pinakinggan na nila, inimbitan na nila doon. Yung, bakit yung mga civil service organization, baka pwede namang mga isa, dalawa, tatlo sa amin. Yan ang nagiging issue natin. Isipin mo, Amerikano. Na-vlog na po natin to kahapon. Binukas ninyo sa Amerikano. Sa Pilipino, hindi nyo maibukas. Tama po itong sinasabi ni Attorney Howard na dapat buksan man lang kahit sa mga representante ng kung anumang organisasyon. Kaya lang, ako ay hindi pa rin ako masaya dyan. Kasi alam naman natin
talamak po ang bayaran. Okay? Alam natin, grabe ang nakawan dyan. Trilyon. Baka mamaya, pagmulan pa ng karagdagang korupsyon yan. Halimbawa, okay? May isang representante, bayaran. O pagpalagay natin, 20 na representante bawat organisasyon manunood. Mas madali pong kontrolin yung 20 na yan. Pag tinapala mo ng tig-1 bilyon yan, kahit sabihin nating 20 million lang, 100 million, tatahimik na yan. Naiintindihan po. Hindi ko po sinasabi na ito magiging representante ay guilty. Kaya lang iniiwasan na natin yung tiwala ng taong bayan mawawala. Yun nga ang ibinabalik natin dito eh. Yes, may punto po siya. Bakit sa Amerika, sa atin man lang walang representante. Pero hindi pa rin ako pabor doon sa representante. Dapat talaga i-open po ito sa publiko. Hindi mahihirapan sila na bayaran po lahat. 'Di ba? Mas madali pong bayaran ang 20 representatives. Yung mga congressman nga ang sabi ni Chanco, 'di ba? Yung pumirma ng impeachment, lahat yan may bayad. May pakinabang yan. Yung iba, tinatawag lang na proyekto pero may natanggap. So isipin mo, ilan porsyento yun? Di ba? Nasa 300 yung pumirma ba? 200? Yung 20, ang daling kontrolin yan. Magkano lang yan? Hindi po to sa minamaliit ko yung magiging representante. Hindi po yun. Hindi po yun ang issue. Ang issue talaga, let's go for the best. What is the best? Buksan yan sa publiko. Makapag-dialogo sa kanila. Sa ikalawa namang pagkakataon, hindi na naman makakaharap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil nagpasabi raw ito na may sakit. Hihingan siya ng medical certificate at inurong na lang sa November 11 o 12 ang susunod niyang pagharap sa ICI. Para sa GMA Integrated News. Alam mo, ito nga nagiging issue rito Balik lang natin Ang issue dito sa ICI, sabi nga ni BP Sara, ito ay parang kung merong money laundering, nililinis lang yung pera. Galing sa masama, kunwari, dideposito mo, o kunwari sa negosyo, illegal din, nagnegosyo, mukhang maglinis na, di ba? Ito, parang ganun ang nangyayari. Marang money laundering. Ito naman, evidence laundering. Tinayo lang daw itong ICI para yung kanilang gustong script, yung kanilang gustong maging imahe sa taong bayan ay maging lehitimo. Kasi halimbawa, ako mastermind, di ba? Siyempre mastermind, marami akong pera. Okay? Ngayon, ayaw buksan ng ICI. Anong sabi ni BP Sara? Bubuin ko lang yung kwentong gusto ko mangyari na paniwalaan ng taong bayan. Yun ang ilalabas ng ICI. So pag nilabas ng ICI yun, mangyayari dyan, official na yun. Yun na ang magiging mga mastermind. O kunwari, gusto kong, kunwari ako ako mastermind, gusto kong gawing mastermind si Banat Bay. O sabihin ko, sige, mag-imbestiga ako. Kunwari, ang nalabas sa investigasyon nyo, si Banat Bay. Di na, loko-loko na. Diba? Para lang maging opisyal, para lang paniwalaan ng taong bayan. Pero in reality, walang totoong naging investigasyon. Ngayon, hindi kita pinagbibintangan, sir. Kaya lang, ang problema dyan, ayaw nyo nga buksan In both parties, walang maniniwala sa investigasyon ninyo. Ganun ang iisipin ng taong bayan. Ganun ang iisipin ni BP Sara. Can you blame them? No, it's because it's your problem. Ayaw nyong buksan sa publiko. Kung kayo ay tunay na gusto nyong mahanap ang solusyon at maibalik ang tiwala ng taong bayan, i-open nyo po sa publiko yan. Kahit anong paliwanag po ninyo, hindi kayo magkakaroon ng credibility. It's not because of your personality. It's because of the situation. Wala nang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos. And alam niya, siya nagtayo niyan. Diba?